Niyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat po ng mga Gawa, Kabanatang 20. Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse 17. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they had came to him, he said to them, "You yourselves know how I live among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you everything that was profitable and teaching you in public and from house to house." Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita, higit po namin kailangan ng talino na nagmumula sa inyo. Pagkalooban po kami ng kaalaman na nagmumula po sa inyo upang ang mga salita po ninyo ay aming maunawaan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo at pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang pagtuturo po ng salita ng Diyos ay malaking struggle. Minsan parang madali. San sasabihin nila, "Pastor, pag nag-Bible school ka, you have a lot of baon para sa pangangaral ng salita ng Diyos." Depende kung saan Bible school po pumasok ang mga ngaral. At least sa Phoebus, as far as I know, kapag nag-aral ka sa Phoebus College of Bible, mga 6 na taon ka mag-aaral dahil sa kanilang basic Bible course na 2 taon. Then meron kang theology proper ng 4 na taon. Kaya 6 na taon ka mag-aaral sa kanilang Bible school. Marami ka bang lesson na maririnig at pwedeng mabaon sa pangangaral? Yes. From Tuesday hanggang Friday, meron kang maririnig na 4 na mga ngaral ng Biblia. Karamihan sa mga ngaral ay graduate din ng kanilang Bible school. Yung mga karaniwang naririnig nyo sa 702 DCS ay na mga ngaral ay maririnig nyo sila doon na may ni-invite sila to speak. Kaya kung kokopya ka ng preaching, you will have sa buong taon na nandun ka, 4 kada linggo ang lesson na iyong makukuha. Iba pa yung pagdating mo sa simbahan na mayroong mga pastor na nangangaral. Kung hindi ka binibigyan pagkakataon mangaral, meron kang 52 Sundays, so 52 preachings na maririnig mo sa mga ngaral na nandoon. Iba pa yung kanilang devotion sa gabi at meron silang group devotion. Depende kung yung magdi-devotion sa kanila will have a proper understanding. But usually sa bawat dorm at sa room ng dorm, ay meron po silang mga devotions. Marami kang pwedeng makuha. Iba pa po yung nag-aaral sila sa Bible school per se. Pero sa Bible school, as katulad po na sinasabi ko, hindi po ito katulad ng iniisip natin na ang inaaral lang nila sa typical pong Bible school. Yung Bible lang, hindi po siya ganon. Pag-aaralan ng hermeneutics, yung principles, pag-aaralan ng pangangaral ng salita ng Diyos, principles din. Pag-aaralan ang biblical theology, principles din. Pag pinag-aralan po nila ang
Systematic theology, principles din. Depende pa kung sino po yung magtuturo sa kanila. Ang diretso nagtuturo at nag-aaral ng diretso sa salita ng Diyos ay ang Grace Ministerial Academy. Yan po yung nasa Cubao Reformed Baptist Church. At yun, direct po yun ilang mga pinag-aaralan. They study the principles, they apply. Di na sila naglalagay ng subject like English, Filipino, algebra. Sa typical na Bible school, meron po yun. Kasi karamihan ng gagraduate sa PBS, yung iba ay pwedeng maging guro sa paaralan. At mataas po ang rate nila ng passing sa education. 100%. Ganun po kataas yung rate nila. Kaya madali pa, pastor, mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po. Marami po siyang difficulty. Aside sa principles na yung gagamitin, you have to consider the people kung paano ka maintindihan ng mga nakikinig sa iyo. Ito po yung tutunghayan natin, yung mga aralin po ni Apostol Pablo nung siya ay nasa Efeso. Itutuloy po natin yung ating serye, Mission in Ephesus. Nasa part 7 na po tayo. Natalakay na natin sa chapter 19, the convert. And then in verse 8 to 10, natalakay na rin ng discipleship. Ang verse o mga disciples sa verse 11 to 20 is the miracles. In 21 to 41 and chapter 19 is the riot. And then in chapter 20 there is a break, that is in verse 17. Sa verse 1, meron po siyang break hanggang verse 16. And then he go back again sa Ephesus. And this time, the farewell. Natalakay ko na po last time sa kanya pong farewell ay sino yung kanyang audience. These are elders of the church. Hindi po tinawag ang lahat ng mananampalataya. It's simply the elders of the church. At nakita na rin natin ang kanya pong paglilingkod. Na si Pablo ay naglingkod at itinrato niya ang kanyang sarili in comparison with the Lord. Siya ay isang servant. At malibit po itong ginagamit ni Apostol Pablo sa kanyang mga introduction, sa kanyang mga sulat, kung paano niya ipakilala ang kanyang sarili. Tinatawag niyang sarili niya na bond servant. Which nagiging taliwas sa attitude ng iba, sa mga manggagawa. Today, nakagawa na po sila ng hierarchy in the ministry. Merong pastor, and then we go up, then we have the reverend, and then we have the bishop. Wag po kayong magtaka at magkakaroon na rin ng archbishop. At hindi ko na alam kung ang susunod ay horse or queen. Ano po? Hindi ko na alam ano yung gagawin pa nila at maiimbento. Samantalang sinasabi ni Pablo nung siya naglingkod, he's like a bondservant at siya ay punong-puno at meron siyang pagpapakumbaba. Pero yung pagkakaroon ng hierarchy sa mga pastors, medyo questionable na siya. Bakit nagkakaroon ng hierarchy kung meron tayong tinatawag na humility? Kaya lang iba kasi ang treatment. Pag ikaw ay bishop at tinawag kang bishop, iba ang tingin ng tao sa iyo. Kaya tawagin ka lang pastor. Iba po yun. Kaya pag sinabing, ayan po si bishop, nag-iiba yung aura ng mga tao, magsasalita si bishop. Lalo na kung merong puting nakalagay dito. Nakita na kayo ng mga pastors na may puti dito? Dati ayaw kami pasuotin ng Chinese collar kasi nagmumukha daw kami pare. Kaya di kami nagcha-Chinese collar. Ngayon, na-invento na naman nila na naglalagay ng puti dito kamukha ng nilalagay sa pare. Di ko alam kung may nakita mo kayong pastor. Ang symbol po daw noon ay yung pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos. Better listen. Kaya gayon po yung purpose. Kaya pag nakita nyo yon, pakinggan daw yung pastor dahil mangangaral siya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya, ewan ko, ba't nila na-invento yun? Kasi may gumamit daw ng unang panahon ng born again na mga pastors. Wala po dun. It's the content of the preaching. Kaya yun po yung nakakatakot. The hierarchy ay nagkaroon na sa mga pastors, which should not be.
Then we'll go to the lesson. Ano yung teaching na dala-dala ni Apostol Pablo nung siya ay nasa Efeso? Binabanggit niya po ito sa kanila. Ba? Minsan tinatanong, Pastor, bakit kailangan lang i-detalye yan para sa kanila? Yan kasi yung base niya at gagamitin to encourage the elders kung ano yung gagamitin nila o gagawin po nila in the future. Kasi pagdating ng panahon, sila naman ang mga ngaral at wala na si Apostol Pablo. Kamukha ngayon, wala na si Apostol Pablo. Paano na? Alam niyo ba yun? O paano na? Wala na si Pablo. We simply refer ourselves on the Bible. Ito yung turo ng Biblia. At ngayon, meron na ring ideya na kapag ang church, walang sending church, bogus church. Alam niyo ba yun? Kaya ang hirap ng independent ngayon. Pag independent church ka at walang nag-send sa'yo na church at walang nag-confirm na ikaw ay church, tinatawag ka na bogus church. Kahit na yung mga pastor na nagsasabi noon ay matitinong mga pastor, pero naiisip nila yung simbahan kapag walang sending church, bogus sila. Dapat merong mag-o-ordain sa mga pastors nila na galing sa isang existing church. Alam niyo kung anong malungkot doon? When you go back in history, pag binalikan niyo po yung kasaysayan, ito po yung isa sa mga tanong kay David Merrick. Siya yung magaling sa history po ng church na buhay at sa ating panahon. Tinanong siya kung ang church ba ay from Jesus Christ to the apostles, to the disciples of the apostles, at meron bang simbahan na dumiretso mula dito papunta sa panahon po natin? Or at least John Calvin or Martin Luther. Ito po yung sagot ni David Merrick. None. Yun po yung simple na sagot. Sabi na, meron lang tayong libro, at least po libro kung meron pong movement ang church na mga born again na dumidiretso siya sa history, wala pong nakasulat na libro. Wala kayong mahanap na libro. Yun po yung sa kanya, yun yung kanyang opinion. Ayon sa kanya, walang kasaysayan na natala o wala tayong libro sa kasaysayan ng simbahan na natala from the apostles, disciples, from Irenaeus, tapos susunod pang mga disciples na nila, okay, wala tayong mahanap sa kasaysayan. History ng church, tapos yung early church fathers, pagkatapos po noon meron siyang gap, lalabas si Martin Luther. Ang problema, yung gap na to ay Catholic Church. Yun lang po yung meron tayo sa history. Let's face it. Kaya po yung history, the Catholic Church, lalabas si Martin Luther, lalabas si Calvin, at yung iba pang mga reformers na tinatawa. Ganun lang po yung history natin. Ngayon, ang tanong, yung mga churches nila bogus. Bakit? Sino nag-ordain na church sa kanila? Wala. Kaya di pwedeng gamitin na kailangan merong nag-ordain is sometimes they just want to connect it to Baptist. Kasi daw ang unang simbahan ay Baptist. Kasi si Juan Bautista, di naman yata siya Baptist. But they connect to John the Baptist. Kailangan connected. Bakit? Hindi pa church. Old Testament prophet yun. The church ay may establish pagbaba ng Holy Spirit. At ang foundation na yung mga apostles. Paano John the Baptist ang church? Alam yung connection na problema nun? Kaya lang ipipilit nila. Kailangan, sabi na pag nabautismuhan ka, naniniwala ka sa baptism, naniniwala ka sa Trinity, etc., ikaw ay Baptist. Kaya lang yung kaibigan kong Pentecostal naniniwala din po dun eh. Parehas lang. Ang pinagkaiba lang, nag-speak in tongues yung kaibigan kong Pentecostal. Yung Baptist hindi. Pero lahat ng sinabi niya, pinaniniwalaan ng kaibigan ko. Baka Pentecostal yung Baptist. Alam mo yun, it is simply a pride na
Kailangan merong mag-o-ordain. Kapag di ka na-ordain, ikaw ay bogus. On my stand, yung church dapat ang magsasabi that the pastor is capable to preach and teach. Ang magbabudge po nun, congregation dapat. Bakit? Sila'y nakakakilala doon sa pastor o sa kanilang ilalagay na leader ng simbahan. Yung magagaling sa labas, walang kaalam-alam, mag-o-ordain lang. Tapos sasabihin nila, do you agree? O congregation, do you magko-confirm? Why not let the congregation do the thing for their ordination? Let's go on the teaching of Paul. Ano yung mga lesson po niya nung siya'y naglilingkod? Verse 20. How I did not shrink back from declaring to you anything that was profitable. Ito doon yung ginawa ni Apostol Pablo, ito yung kanyang turo, ito yung hindi siya umatras o hindi niya pinigilan ng sarili na ituro ang mga bagay na magkakaroon ng kapakinabangan sa mga mananampalataya. It's a common problem na meron sa mga churches. Sinasabi nila, biruan po ito ng mga pastors. Sabi nila, pastor, sometimes meron mga pastor, they're so limited in their preaching. Kasi kapag meron silang tinamaan na mayaman, hindi na magkakaroon ng love gift yung pastor. It is true. Meron pong nagte-testify, we respect a pastor. At yun yung comment nung mga pastors na under sa kanya. Sabi nila, yung pastor namin, meron siyang lesson na hindi papangaral dahil merong mayaman dito na tatamaan, di na siya magbibigay ng offering. We're in a democratic country. Let's face the reality. Sa democratic country, dahil walang persecution, ang tendency ng mga mananampalataya, kapag ayaw nila yung simpleng pamamalakad, they'll go out and look for another church. Hindi kamukha ng mga mananampalataya. Makikipag-ugnayan muna, pastors, we have some concern on this. Pwede ba natin itong i-correct at ayusin? Iba po yun. Tapos wala ka na magagawa, then it's time to leave. Yung nakikisettle, alam niyo ba yun, is to the improvement of the church. Mabuti yun. Pero yung iba, pag na-offend ng konti and they just leave the church. Bakit? Ito ang point nila, kasi may church naman sa iba. Pwede naman akong umattend doon. Iba po yung nakikisettle ka muna and you cannot do anything about it. Wala ka nang magawa to do something on that. Kaya yung problema po ng iba mga pastors is pag may na-offend, aalis. Bakit? Yan lang naman ang commitment natin eh. It's simply a paper. Hindi ka naman pwedeng kasuhan pag wala ka na sa church. Pero ano ba yung mga bagay that is profitable na sinasabi po ni Apostol Pablo? Siguro samahan natin at tingnan natin kung ano po yung mga linya niya na ginamit. Samahan niyo po ako sa 2 Timoteo. 2 Timothy. Baka may tanong natin, Pastor, ano yung issue? Bakit lagi natin tatandaan ang simbahan ay church, ang church ay family, isang pamilya. We have to settle first. Everything na pwede natin i-settle. Pag hindi na po masisettle yon, then it's time to leave. As long as it could be settled, we have to deal with that. Sa 2 Timothy chapter 3, ito po yung mensahe ng manggagawa ng Diyos, si Apostol Pablo, para sa kanyang disciple na si Timoteo. Ito po yung sabi niya sa verse 16. All Scripture is God-breathed, out of God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ito daw yung profitable. Ito yung bagay kapag sinabi ni Pablo na he did not shrink back,
Hindi ako pinigilan ng aking sarili na ituro sa inyo lahat, lahat ng makakabuti sa inyo. Ang pinag-uusapan niyo po doon ay ang salita ng Diyos. Hindi po ito yung mga bagay na kung ano-ano. Nung nasa Phoebus po kami for a year, isa sa lesson namin o isang subject na tinake up po namin is cooperative. Kooperatiba. Alam namin na how ay cooperative runs. Kung paano po tumatakbo yung kooperatiba, alam ko pa rin hanggang ngayon how it works. Karamihan po nito. Dahil meron kaming teacher galing, pastor siya, graduate ng UP. Ang specialization po niya is kooperatiba. Kung bakit ang ating electric company ay kooperatiba, kung bakit meron kayong 1,000 pesos na ibabayad sa kanila as membership. Kaya kapag merong eleksyon sa Sempelco, kailangan kayong bumoto doon dahil kayo ay parte ng kooperatiba. You have your voice. Kala nyo, magkano yung sweldo nung binoboto ninyo, may binoboto kapag ka-election po ng kooperatiba? Alam niyo, alam niyo na mayroong election ng board ng Sempelco, O ang alam nyo lang, mid-election kasi may darating na noodles tsaka sardinas. Pagkatapos, after 3 years ulit, may election ulit. Ang Sempelco, meron po siyang election. Dito sa mga Tarem, isa sa lugar kung saan sila nagboboto ay dyan po sa Central. Sa tapat po ng munisipyo. Alam niyo ba magkano yung sweldo ng ibinoboto doon? 80,000 pesos per month. Yung board member, isang board member ng Sempelco. Alam na ninyo, kaya pag nakita nyo may election doon, pwede kayong bumoto. Tandaan nyo, yung mananalo doon, 80,000 per month. May alam siya at wala sa kuryente, yung pa rin yung ilalagay natin. At susweldohan po natin ng 80,000 pesos per month. Kaya huwag kayong magtaka kapag tumataas yung kuryente kasi susweldohan natin yung board. Hindi po yun nagtatrabaho. Kasama lang po yun nagdidesisyon sa Sempelco. Okay? May alam sa kuryente o wala, yun po yung inilalagay po natin. Okay? Pag minsan may nakita kayong biglang may kumakampanya dyan na nakatricycle o kung sasakyan para sa Sempelco, 80,000 po yung pinagtatalunan nilang sweldo. Iba na po yung kagawad ng bayan. Ang kagawad ng bayan is 95,000 pesos. Pumasok siya at hindi, 95,000 pesos per month. Yung congressman na natutulog ay 200,000 plus. Yung hindi alam na senador na kung paano mag-move for anything, 250,000 po yun. Kaya pag malapit ng eleksyon, you choose me. Okay? Para maintindihan nyo lang. Kaya ito si Pablo, mga kapatid, pag pinag-uusapan niya to, ito yung mensahe ko sa inyo, it's about the Word of God. Kaya pag nag-aaral sa Bible School, alam mo yun, kooperatiba ang lesson namin. Sabi ko, magagawa namin dito, ba't kooperatiba yung binigay sa aming lesson ng Phoebus College of Bible? Hindi kayo mag-aral ng Biblia. Yung pala, ang idea is, baka meron kang membro na walang trabaho and then make a cooperative sa church. Simpleng salita, gumawa kang business sa loob ng church para yung mga miyembro mo magkaroon ng income o meron trabaho. Yan tinuro sa amin, but do I stand with that? No. Kung yung mga miyembro gusto nalang gumawa ng kooperatiba, that's outside the church. Yung miyembro pwedeng gumawa outside the church. Kung bakit ang mga school sa loob ng simbahan ay tinatanggal kasi nagkakaproblema ang mga simbahan dahil doon. Pastor, dadami yung mga miyembro ng church kasi re-required ng school yung mga parents saka mga bata na umattend sa church. O yun po yung pampadami nila sa church. Hindi evangelism. Is that profitable? Pastor, profitable ba magkaroon ng negosyo? Profitable sa negosyo, but not to the church.
Maghanap kayo ng school na nagsimula sa simbahan at dumating yung panahon mas malaking simbahan sa school. Maghanap po kayo. Then ituro niyo po sa akin at masilip ko minsan. Mas malaki yung church sa school after so many years. Maghanap po kayo. Nung nasa Tarlac po ko, wala akong mahanap. Basta't yung simbahan, nilubog siya ng school. Yun marami. I can pinpoint them to you. Mas malaki yung school kaysa sa simbahan. Then the priorities. But, Pastor, magagamit ba yon? Pwede po, basta't hindi sila magkasama. Lagi niyo pong tatandaan yun. Kung magkahiwalay sila ng entity, it will be managed by not the church, then let it be. Pwede pong gawin po yun. Basta't hindi yung church ang gagawa. Naintindihan po natin. Kahit po school, hindi pwedeng gawin ng school sa church. Hiwalay dapat. Marami na pong nalalait ang mga born again at nilalait po ng mga attorney sa Securities and Exchange Commission dahil nagtatalo ang born again. Sinong may-ari ng church? Nung property, ang church o yung school. Hanggang ngayon po, pag pumunta kayo sa SEC, yun po yung karamihan ng problema ng mga born again. Yung church, yung school, magkasama. Sino may-ari ng property? Kasi yung school, lalaki yon. Ang church, lalaki lang, depende sa pagtawag ng Diyos sa mga tao na kanyang ililigtas. Ganun po yun. Okay? Kaya pag sinabi natin, sabi ko, hindi yata profitable sa amin ang kooperatiba na take upin. But inilagay po nila sa amin, hindi naman kami pwedeng tumanggi kasi subject po namin yun. Ano dapat ang profitable sa church na ginagawa ng mga manggagawa ng Diyos kamukha ni Apostol Pablo? Sabi niya, all scriptures God-breathed out of God and profitable for teaching. Ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Sa ibang salin, ang ginamit po nila sa teaching ay doctrines. Doktrina. Meron na naman tayong connotation. Pastor, pag sinabing doktrina, yung doktrina hindi po yung set ideas ng mga tao. Doktrina na nanggagaling sa Biblia. Kaya nga ang ESV is so conservative sa kanya pong paggamit, teachings. Kasi meron tayong connotation sa doctrine. Ito ay katuruan ng simbahan na binuo ng mga simbahan mismo. Hindi po yan ang sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, makakagawa ka ng doctrines through the scripture. Si Eli Soriano ay hindi naniniwala na ang pag-aasawa ay magandang bagay. Dahil meron siyang libro nakasulat, Kaawa-awa ang taong may asawa, sabi niya. Magaling sa Biblia yun, pero yung kanyang teaching. O ngayon, magdi-divorce na tayo lahat. Di-divorce niyo ba yung asawa niyo? Dahil sinabi ni Elisario, kaawa-awa yung tao na mayroong asawa, sabi niya. Binata yun eh. At ang accusation sa kanya ay nang mumulesta siya ng lalaki. O paano na? Yun ang doktrina niya. Yung pastor nandun sa Bible? Wala sa Bible yun eh. Ang pag-aasawa, Genesis pa lang, wala pang iba. Genesis, nandun na yung pag-aasawa. It is a design para makita natin sa pagdating ng panahon, there will be a great marriage between the church and Christ. At kung paano mag-unite yun at paano rin magkakaroon ng unity sa church, there will be diversity in unity. Hindi kong inimbento ng tao. Yun po yung problema natin. Pag sinabi natin doctrines, Pastor. Yung iba, Pastor, naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Yes. Do you practice? No. Pag tinanong mo yung nag-speak in tongues, sasabihin, yes. Galing sa Diyos o pinractice mo? Basta itong kaibigan ko nagsabi sa akin, sabi na, Pastor, pinapractice namin yan doon sa taas namin na building. Sa taas ng worship hall, we practice it. Ang mahirap kung paano natin sinasabi yung mga bagay-bagay,
Baka magaya nila yung nakasulat, alam mo yun, di ba nakasulat doon sa gulo-gulo? Sabi niya, okay na means I love you. O baka masampal ako mamaya. Mga kapatid, ginagamit ko lang po yun ang pagkakalagay niya baka di natin alam kung ano yung mga sinasabi nating salita. Basta ang isa sa mga sinabi niya sa akin, yung salitang Hapon, which means I love you, kasama sa speaking in tongues. Mensahe po ng Diyos yun Pag speaking in tongues, message ng Diyos, and somebody will interpret the message. Kung galing sa Diyos yun, matapang ka dapat ilalagay yan sa Biblia. Siguraduhin mo nakalagay sa Revelation 23. Siguraduhin mong alam mo rin sa Revelation 22. Dahil pag nagdagdag ka sa Biblia at hindi galing sa Diyos, lahat ng sumpa bibigay sa iyo. Which ayaw ng pastor yon na nagsabi that there's a message from God. Ano yung mga doktrina meron? Ang Diyos ay isa, ang Diyos ay merong 3 persona. Malinaw sa Biblia. Yun po yung mga turo. Pag sinabi natin doktrina sa Biblia, mga turo mula sa Biblia. Therefore, studying the Word is so critical at kailangan tayo naglalaan ng panahon para aralin po ito. Ang danger, minsan, nagbabasa ang pastor ng mga libro sa halip na yung Bible ang tinuturo yung books about the lesson na pwede makita sa Biblia. Anong danger doon? Tinuturo mo yung kaisipan ng author, hindi yung laman ng Biblia. Minsan tinatanong ko, Pastor, ikaw ba ay historical? Anong historical? Historical reformation. Reform. Anong kaugnayan ko doon sa historical? Sabi ko, ganito na lang. Sabi mo yung doktrina mo, turo mo sa akin sa Bible. Will interpret the Bible kung tama yun. Mabuti pa tanong mo sa akin kung biblical ako o huwag mo akong tatanagin kung historical reform ako dahil hindi ko alam yon. Ano ka, Pastor? Covenantal. Anong covenantal? Sabi mo sa akin yung covenant mo, hahanapin ko sa Biblia kung saan verse ko mahahanapin and will interpret the covenants. Intindihan niyo ba, mga kapatid? Kaya nga kapag ang pag-aaral po sa salita ng Diyos ay pababayaan natin. Pinaka-basic sa study ng Bible ay pagbabasa po nito. If we neglect that, madali po tayong matangay sa wrong teachings. Kaya iba, pag nagtuturo, ayon kay matandang ganito, ayon kay patay na ito, itong sinasabi niya. Sabi nga ng isang pastor, pagka Sunday, binabasa natin yung sulat ng mga matatandang pastor na namatay na. Sabi ko, bakit? Bakit mayroong readings para sa kanila? In due respect. Sabi ko, why not the Bible na lang? Fallible man yun Paano kung maling sinabi niya? Bakit din na lang natin basahin yung Bible para yung mga tao mas maitanim yung pundasyon nila sa Biblia? Ito yung sinasabi na Apostol Pablo, profitable for teaching. Ano yun? Yung Bible, hindi niya sinabi na profitable for teaching yung turo niya. Ang sinabi lang niya, na itinuro ko lahat sa inyo what is profitable. Ang sabi niya kay Timoteo, that's the scripture. Then we'll go on the scripture. Keep yung basic of reading, wag nating ini-neglect po ito. Pastor, hindi ko maintindihan. Sa dami-dami nito. Okay, it's 1,189 chapters. Intindihan ko po yun. Marami talaga siya. Hindi ko maintindihan. Pero tingnan niyo po ito. Isagutin niyo lang po sa inyong personal na sa pansarili niyo lang po yung sagot. Nung nagbasa ka ng Biblia, sa dinabi-dami nung nabasa mo, may natandaan ka, di ba? Tama. O di may natutunan ka. Kung di ka nagbasa, anong natutunan mo? Wala. Meron tayong hindi naintindihan. Kahit ako, pag sinabi mo, Pastor, naintindihan mo ba lahat na nakalagay sa Biblia? Hindi po. Hindi ko naintindihan si Jeremiah at si Sekaraya.
Nahihirapan ako eh. Nahihirapan ako na yung gulong kapag gumagalaw yung ulo niya, tapos sasabay yung gulong. Nahihirapan ako doon. Hindi ko pa siya naiintindihan how it works. Marami kang hindi naiintindihan. Marami po. Kahit nga tanungin niyo yung mga pastor na matatanda na magagaling sa Biblia, hindi niya sasabihin sa iyo na naiintindihan niya lahat na nakasulat dito. But when we read, and constantly read, meron pong naitatanim sa kaisipan natin. Dahil kapag tinaniman natin ng iba yon, ibang prinsipyo po yung makukuha natin. Pastor, hindi naman masama magbasa ng daily bread. Hindi po. Pero wag niyo pong ipapalit ang daily bread sa Bible. Yan lang po yung sinasabi ko. Pastor, magbabasa ako ng mga devotions ng magagaling na pastor. Charles Spurgeon, morning and evening. John MacArthur, my utmost of his highest. Pastor, babasahin ko yon. Wala pong masama. Unahin niyo po yung Biblia. Bible muna. Anyang basahin. Masama ba? Basahin sila? Hindi po. Nakakatulong po yun. Pero Bible muna. Minsan pinapalit kasi. Yung devotion ako, babasahin ko yung daily bread. Ano po? Hindi ko sinasabing masama. Una kami sa mga nagdi-distribute po nun. Hindi po siya masama. Pero for your growth and maturity, mas mag-grow ka if you focus on the Word. Pero kung gusto mo maraming examples, daily bread is a good one. Mahalaga ba ang doktrina sa buhay ng mananampalataya? Yes. Paano, Pastor? Tingnan niyo po ano. When you misinterpret the word praise the Lord, malimit yung naririnig? Praise the Lord. Masama yun, Pastor? Hindi po. Ang kaakibat po noon is hallelujah. Kung narinig niyo na po yung hallelujah chorus ay ginawa po yun. Ang layunin po nung author tsaka yung nag-compose po noon is to do evangelism. Ginagamit po yun para daw sa pag-iibanghelyo. Ang punto, ito ang kanta na laging kinakanta at hindi mani-neglect pag Pasko. And it's true. Siyempre sa atin hindi masyado, no? Dahil ang hirap-hirap kantahin po noon. It's a 4 voices. Karamihan lang po nang sasabihin mo doon is Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. The Lord God Omnipotent. Ulit-ulit lang po yun. Pero isa sa pinakamahirap na kinakanta sa mga simbahan. Yun yung pinractice namin na mahigit na 1 buwan. Nung kakanta kami, sumablay pa din. Ang mahirap, yung pinakamagaling na musician ng Tarlac City nanunood. Kaya siguro nawala kami ng landas. Pero pag sinabing hallelujah, pag sinabing praise the Lord, what do we mean? Yung hallelujah, yung dulo po nun is Yah, that's Yahweh. Pag sinabing praise the Lord, that is Yahweh. Yun po yung pinakamataas na ekspresyon na sinasabi mo sa Diyos. When you say praise the Lord, pinakamataas pong ekspresyon yun na ibinibigay mo sa Diyos. Pag sabi ng hallelujah, this is the highest respect you could give to God when you sing. Pero kung expression mo lang po yun, do you think so? You're giving a right expression to the Lord? Napatid, praise the Lord. Is that a respect? O pinalitan niya yung mura niya ng praise the Lord? Narinig akong preacher, ginawa niya yon. It's more than 100 times niyang ginawa. Hallelujah, Amen. Praise the Lord, Amen. Binilang ko siya. Sinabi ko sa kanya, ewan ko kung hindi niya ako pagagalitan. I hope magkita kami ulit. Sabi ko, Pastor, sinabi mo yung hallelujah more than 120 times. Yung amen, halos ganun din. Which means, every 30 seconds, sinasabi mo yon. Mas marami pa yon kaysa sa preaching mo. Ewan ko, baka by September magkita kami ulit.
Expression na lang siya. Every time magsasalita siya, ang tulo niya, hallelujah, praise the Lord. Tapos magsasalita ulit, hallelujah, praise the Lord. Tapos magsasalita ng content ng preaching niya, tapos hallelujah, praise the Lord. Do you think so? He respect God with that. Pero kung alam mo na highest expression sa awitin ng mga Hebrew yon, gagamitin mo lang ba siya ng basta-basta? Ang sabi ng Ten Commandments is, thou shalt not misuse the name of the Lord your God in vain. Kung ganun kahalaga yun, then I should, alam niyo yun? Alam niyo, yung kumakanta ng El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Narinig siya ng Hudyo, sabi niya, ano kinakanta niya? Lahat nakapikit, nakataas ng kamay, yung concert. Sabi nung Kristiyano, bakit? Sabi niya, kinakanta niya kasi grape juice eh. It's not the name of the Lord. Ang kinakanta niya, grape juice. Grape juice, grape juice. Tapos, alam mo yun, aliw na aliw ka sa worship. Grape juice pala yun? Alam mo yun, gaano kahalaga yun? I'm singing, akala ko kumakanta ako para sa Diyos, ang kinakantahan ko yung grape juice. Hindi ko alam anong brand, basta grape juice yun. Tapos puring-puri ka, akala mo para sa Diyos. Gaano kahalaga yung teaching? Paano yung paniwala mo is hindi ka naniniwala sa Trinity? Yun ang teaching ng Biblia. Pastor, hindi ko nababasa yung Trinity. Pero yung details niya, nakikita mo siya. Sabi na, the Son is God, the Spirit is God. O di meron kang mababasa, the Father is God. Meron ka nababasa ka nun. Hindi ko lang nababasa yung Trinity. Pero nakikita mo sa Biblia yung pagkakalagay nun. Hindi meron. Intindihan po natin. By the way, ang GIL hindi po naniniwala sa Trinity. For you to know. Lalo na si Ed Lapis. Kinonsider na siyang kulto ng Kristendom. Kaya mahalaga ba yung turo? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos. Biyaya at habag. Hindi ba ako kailangan magtrabaho to be saved? No. Binayaran ka, libre. At lalabas sa iyo yung gawa. Kaya, kapag may gawa ako para ako maligtas, hindi biyaya ang tawag dun. Works. O kaya pag sinabi ng pastor, mahalaga yung teaching, yun daw yung pinakakapakipakinabang, sabi po ni Apostol Pablo. Saan na maahanap yun? Sa Bible. Sa pagtutuwid. Reproof. Rebuke nga yung nakalagay dyan eh. Masakit yun. Correction. Anong gagamitin? Yung salita ng Diyos. Para saan? For training in righteousness. Pero anong pinakaturo ng Biblia? Verse 15. Ito po yung pinakaturo ng Biblia. Verse 15. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. That's the Bible. Which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ang salita ng Diyos. Alam niyo ba kung ginagamit ni Apostol Pablo na writings? That's the Old Testament. Ang Old Testament pa lang sasabihin niya sa iyo na si Jesus Christ, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Old Testament pa yun. Kaya pag sinabi natin, Pastor, yung Bible, anong main teaching? Jesus Christ. At yung dala niyang kaligtasan. Pero alam na aliw tayo doon sa mga practical life, pamumuhay ng mga bagay. Those are secondary. Ang priority is Jesus Christ. Namatay para sa kasalanan ng tao. But magkaroon ka dapat ng pananampalataya sa Kanya. Which may lesson po next week. Kaya mga kapatid, ito daw yung mahalaga. Kaya nga pagdating nyo sa chapter 4, ito po yung sinasabi ng apostol kay Timothy. Chapter 4, verse 1. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is
who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word. Ito yung responsibilidad mo, Timoteo, is to preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Ang pinakamahirap gawin, madali pong magturo at magbigay ng inspirational message sa mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao doon. Pero pagdating dito, papangaral ang salita ng Diyos at masakit ang salita ng Diyos. Kapag tatama ng pride mo sa salita ng Diyos, and will fight. Ang kalimit na sinasabi, si pastor nagpapatama. Huwag po kayong iilag, sayang naman yung patama sa inyo. Kung patama, huwag ka nang umilag, please. Kasi pag hindi yan tumama, walang application in life. Hindi ko po alam sa inyo, no? Pero yung pinakamahigpit yung teacher, nung kayo nag-aaral, doon kayo pinakamaraming natutunan. Lalo na kung papaluhin ka na pag di ka nakasagot. No, mababait na yung mga teachers ngayon, no? Kasi meron ng human rights. Noon, pag maraming koko, kamay! Talikod. At kapag mahaba yung koko, anong meron? Di ba? Kaya kumikita yung school supply kasi yung mga ruler mabilis mabali, ano? Pati meter stick. No, at mabilis din pong maubos yung chalk tsaka eraser kasi lumilipad po yun, yung mga merong wings. Eraser with wings. Pero mag-aaral kang mabuti kasi babagsak ka talaga ni teacher. It's the Bible. Ang sasabihin, pastor, papatama ka, mabuti kung tinatamaan ka. Pag hindi ka tinatamaan, makapal na yung puso mo. Pag tinatamaan, then that's a good one. Kaya sabi niya, rebuke. Kaya maraming lalaban po kay Timoteo dito. Kay Paul din, maraming umiwan ayon sa chapter 4. Ano yung pakinabang? Yan daw po yan. Balikan niyo na po yung Acts. Tuturo ang salita ng Diyos. Itinuro ni Apostol Pablo ang mga salita ng Diyos, whatever it is. And teaching you in public and from house to house. Ito po yung pagtuturo ng salita ng Diyos. It can be public, kamukha nito na marami, o pwede rin po sa mga bahay-bahay as long as it is needed. What's the point? Meron mga bagay na makakatulong po sa atin in a short, small Bible study. Meron po nakakatulong when we do it na pangmaramihan. This is a public one. Kapag ginawa nyo sa bahay po nyo, that's house to house. Still exists? Yes. Gagamitin po lahat ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Hindi po mamimili. Minsan ayoko na magturo sa police kasi paikli ng paikli yung time para sa akin. Dati 1 hour ako, nagtuturo. Ngayon, nag-iba po yung general, sasabihin, magtuturo yung pastor before 8. Dapat tapos na siya ng 8 at after 5. Sabi nung kausap kong pulis, pastor, walang tao dyan. Wala kang matuturuan ng before 8, wala rin tayong mahanap after 5. Ang solusyon natin, sa formation namin, magsasalita ka doon. Yun po yung nakalagay sa akin. Bago sila mag-meeting at bago sila i-deploy, kailangan nakapagturo na ako. And that's before 8 pa din. Kaya lang, nakatayo lahat sila doon. Hindi rin ako pwedeng matagal dahil yung chip, yung relo niya, walang tigil na umaangat. Pagka lumalampas na ako sa oras, sinisilip yung oras. Kaya I have to limit myself. Basta ba, mas matagal pa po yung preparation ko kaysa magba-Bible study po ako. Ganun po kahirap po yun. Bakit mo gustong gawin? Si Pablo, ginawa niya nga yun kahit mabugbog nga siya, ginagawa niya
Doon sa pulis, hindi naman ako nabubugbog eh. Iniingatan ako ng pulis. Ano, sumasaludo lahat sa akin yun eh. Pag nakita ako, pastor, pastorically lang yung time, yun po yung oportunidad. Let's use it. Kung ano pa yung bibigay sa atin ng Diyos, let's use it. Perhaps, God will use that. Tandaan niyo po ang pangangaral ni Jonah. 8 salita lang po yon. Ginamit ng Diyos to save a country. How much more kung 20 sentences ang magagamit ko, di ba? Alay natin, may matawag ang Diyos. Di po natin alam. Kaya mga kapatid, ito po yung ginawa ni Apostol Pablo para sa kanila. And he did not stop to that. At nagpatuloy po siya sa kanila sa pag-iibanghelyo. Yun po yung titekapin ko next meeting. Manalangin po tayo. Aming Diyos, tunay nga dapat hindi kami nagpapabaya sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kung paano si Apostol Pablo nagtuloy-tuloy sa pagtuturo ng inyong katotohanan. At lahat ito nakabase sa inyong mga salita. Tulungan kami at ingatan po kami na sa aming pong bawat pag-aaral, salita po ninyo maging pundasyon po namin at hindi kami malikaw ng landas. Not the teachings of others, but your word, ang pundasyon po ng lahat ng aming paniniwala. Tulungan kami, o aming Diyos, na maging kagamit-gamit po kami. Kung paano po si Apostol Pablo, ganun din po kami. Sa mga simple pong kakayanan namin, ay pagkakataon ay bibigay niyo po sa amin. Nawa tunay nga na magamit kami to share the gospel. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin.